searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Worship you, Lord God, in this place. We glorify your name, Lord God, in this place. We just want to lift up your name, Jesus, Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords. The beautiful name of Jesus, the most powerful name, Jesus, Jesus, our King,
Thank you, Lord God, for this opportunity to lift up your name. For this opportunity to thank you for our lives, Lord God. Lord, we thank you for you are good and your faithful love endures forever. Oh, Jesus, we thank you, Lord. Lord, this morning I just want to acknowledge that you are the King and the God of our lives, and we are here to worship you and to lift up your name. Jesus, Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Let's all sing that Jesus is the light of the world. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes
just want to worship you and to lift up your name in this place. We want to praise your name, Lord God. Praise your name, Lord God. Dahil kung saan may nagpupuri ay naroon ka rin, Panginoon. Wherever there is worship and there is praise, you build your throne, Lord Jesus. So, Lord God, we just pray, Lord God, that may you be in this place and may you build your throne in this place as we praise you and as we worship you, Lord God. May this be a pleasing sacrifice, Lord God, before your eyes. Lord, we thank you. We glorify you. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Let's worship and praise our God this morning. We just want to thank you, Lord Jesus, for who you are. You are good and you are our God. Here I am, I've come to find you. Here I am to see your grace. I have to ask myself one thing: how can I do
We praise you. We praise you in this place, Lord God. Let everything in my soul praise you, our King and our God. This morning we acknowledge that you are the King of Kings. You are the King of our lives, Lord God. May you reign. May you reign. Maghari ka, Panginoon, sa aming mga buhay. May you be in the throne, Lord God. May you build your throne in our lives, in our hearts, Lord Jesus. We enthrone you in this place. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up in our praise. Jesus, we enthrone you.
sing once again, and as we worship, may you build your throne in this place. May you build your throne in our hearts, in our families, in our lives. Thank you, Jesus. So let's sing. And as we worship, build your throne in this place. Thank you, Jesus. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Come, Lord Jesus, and take your place. Come, Lord Jesus, and take your place. Hallelujah. Continue to worship Him. Yes, Lord. We lift up your name, O God, on high. Aming itinataas ang iyong dakilang pangalan, Panginoon, sa aming pong kalagitnaan. Sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na nakagagawa at makagagawa ng lahat ng bagay. Salamat po, Father God, dahil binigyan mo kami ng kalayaan upang ikaw ay aming purihin, upang ikaw ay aming sambahin, dakilain sa lugar na ito, upang patuloy, Panginoon, ilagay ang iyong pangalan sa isang kalalagayang pangadagat na tunay nga, Panginoon, ikaw ang Diyos na mabuti at hindi nagbabago. Kaya sa oras na ito po, Panginoon, patuloy ka naming pinapasalamatan sa iyong kabutihan at katapatan sa aming pong mga buhay. At sa oras din ito po, Panginoon, hayaan mo na sa apat na sulok ng lugar na ito ay patuloy naming maranasan ang iyong presensya at ang iyong kapangyarihan. Dahil sinabi mo po, Father God, sa iyong salita, pag kami, O Diyos, ay dumako sa iyong pong presensya, Panginoon, mararanasan namin ang kagalakan. Mararanasan namin ang kapayapaan. Mararanasan namin, Panginoon, ang kalayaan. At higit sa lahat, Father God, ang katagumpayan. Kaya, O Diyos, patuloy na ihanda mo ang puso ng bawat isa. At hayaan po, Panginoon, ang malayang pagpapalaganap ng iyong salita, O Diyos, sa aming pong kalagitnaan. Hayaan mo rin po, Father God, na sa pamamagitan ng mga salita mo na mahayag, muli hindi lamang tatatag ang aming pananampalataya, kundi muli, Panginoon, ay iyong bubuksan ang aming mga kamalayan upang aming maunawaan kung ano ang tunay naming posisyon sa iyo. Na tunay nga po, Panginoon, na ang sino mang pinalaya ni Kristo ay lubusan ng malaya. Kaya, Ama, minsan pa sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng bagay. At muli, patuloy po namin itinataas ang pangalan ng aming Panginoong Yesus sa aming pong kalagitnaan. Ama, ito ang aming panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat may magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah.
Palapakan muli po natin ang ating pong Panginoon. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, Happy New Year. Hallelujah. Advance, ilang oras na lamang po ay magpapalit na po ang taon. Ilang oras na lamang matatapos na ang 2023 at atin nang lalakaran ang taon ng 2024. Excited ba kayo? Amen? Kung yung araw-araw na lagi po tayong excited na muling makita ang kabutihan at katapatan ng Diyos sa ating pong mga buhay, higit sa lahat, maging excited po tayo sa panibagong taon na ipagkakatiwala ng Diyos sa atin. Sa panibagong taon na ating pong lalakaran. At alam niyo po, napakaraming mga bagay na dapat po natin ipagpasalamat sa ating pong Panginoon. Noong nakaraang Miyerkules, noong tayo po ay nag-celebrate ng ating pong year-end Thanksgiving celebration, ay pinag-aralan po natin kung saan, bakit napakalaga sa buhay po natin yung lagi po tayo nagpapasalamat sa Diyos. Na kung bibilangin po natin yung mga kahangahangang bagay na ginawa ng Diyos at ginagawa ng Diyos sa ating pong mga buhay, kulang ang salita para banggitin po natin ang kabutihan ng ating pong Panginoon. Amen? At bilang challenge po sa bawat isa po sa atin this coming year 2024, at alam ko naman po na ang dami po nating ine-expect sa ating pong Panginoon. Ang dami pong mga bagay na dapat nating kalimutan na nangyari itong taon ng 2023. Pero ang dami rin mga bagay na kailangan po nating i-retain sa buhay po natin. At napakaraming mga bagay na patuloy po nating alalahanin upang patuloy po nating makita yung kabutihan at katapatan ng Diyos sa buhay po natin. Nais ko pong dalhin kayo sa pag-aaral sa umagang ito sa aklat po ng Colossians chapter 3 beginning verse 1 to 4. Sabi po dito sa aklat ng Colosas, kabanatang 3, talatang 1 hanggang 4. Babasahin ko po sa wikang Tagalog, bagamat wikang Ingles yung nasa screen po natin. Sabi po dito, yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay, at kapag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya, makakahati sa kanyang kalwalhatian. Palakpakan po natin ang pagkakabasa ng salita ng Diyos. Bilang pasimula po ng ating pong pag-aaral, naalala ko po nung nakaraang mga ilang araw ay habang ako po ay nag-aayos at meron pong ginagawa sa loob ng aming pong tahanan at maging sa labas at paligid po ng aming pong bakuran, ay napakaraming mga bagay o gamit ang napansin ko po noong mga oras na iyon. At doon po sa mga bagay na iyon ay yung iba ay tinignan ko na grabe ang naging pakinabang sa aking buhay at sa aming pong buhay. At meron din pong mga gamit na napansin ko na kailangan na rin pong i-dispose o kailangan pakawalan. At meron din pong mga bagay na nagre-remind sa akin ng kabutihan ng Diyos sa mga bagay na iyon. No? So, sa umagang ito, nais ko pong
ituro po sa inyo yung 3 bagay na bago po natin harapin at lakaran ang taon ng 2024, itong 3 bagay na ito ay kailangan po nating gawin at ito po ay makakatulong po sa atin para lalo po nating ma-enjoy ang ating pong paglalakbay sa taon ng 2024. Amen? Sino dito ang nagnanasa na may enjoy niya ang kanyang paglalakbay sa taon ng 2024? Amen? No? May enjoy po natin kahit na may mga pagdaraanan tayo, mga pagsubok at problema sa ating pong mga buhay. 3 bagay, no? Na gusto ko pong pag-aralan po natin sa umagang ito. Ano? Kagaya po ng aking pong napansin nung ako po ay nag-aayos sa loob ng aming tahanan at sa paligid ng aming pong bakuran, there were some things that we need to retain. Okay? And the second thing is, there were some things that need to be released. And the third thing is, there were some things that need to be remembered. Ano? Bagamat meron pong sinasabi ang salita ng Diyos sa aklat ng Isaías, na sabing ganoon, forget the former things, do not dwell on it, ano? And see, I am doing a new thing in your life. Alam niyo po, sa buhay po natin, may mga bagay-bagay na kailangan po nating kalimutan, may mga bagay-bagay na kailangan po nating alalahanin, at may mga bagay-bagay na kailangan po nating panatilihin sa ating pong mga buhay, lalong-lalo na tayong pong mga mananampalataya. Amen? So, una na nais ko pong bigyan po natin ng pansin, at ito po'y makikita po natin dito sa talatang ating pong binasa po kanina sa Colossians chapter 3 verse 1 and the following. No? Yung some things that we need to retain in our life as a believer. In Colossians chapter 3 verse 1 to 2. No? Sabi nito, yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo. Dito po, nais ko pong makita po natin itong talatang ito. Yung kahalagahan na dati, nung wala pa tayong pagkakilala sa ating Panginoon, tayo ay tinuturing na mga patay. Patay sa pananampalataya. At actually nga, ang sentensya po sa atin dahil sa kasalanan na ating po mga nagawa ay kamatayan. Pero dahil sa ating pong pagkikipag-isa kay Kristo, yung dating turing sa atin na tayo ay mga patay, tayo ay nagkaroon ng buhay. Okay? Na dati, ang sentensya sa atin ay kamatayan dahil sa kasalanan, pero dahil sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, tayo ngayon ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? So, yun po yung kagandahan ng isang tao, ng isang individual na nakipag-isa na kay Kristo. Ano? Anong sabi po ng banal na kasulatan sa aklat ng Korinto? Ang sino mang nakipag-isa na kay Kristo ay wala na ang dating pagkatao, sapagkat siya ay bago na. Okay? Sabi ganon, atin nang hinubad yung luma na nating pagkatao at ating isinuot ngayon yung new life, no? Na ibinigay, na ipinagkakaloob ng ating Panginoong Hesukristo. So, I want you to understand that in this verse, in Colossians chapter 3 verse 1 to 2, yung napakahalagang spiritual possession na meron po tayo bilang mga mananampalataya. Okay? At ano tong spiritual possession po natin na ito na dapat po nating panghawakan? Una, na yung awareness po natin sa ating pong pundasyon bilang mga mananampalataya. Okay? Alam niyo po, magbago na ang lahat, magpalit na ang taon, pero isang bagay na kailangan nating i-retain at panatilihin sa ating pong mga buhay, kahit ilang taon pa ang pagdaanan natin sa ating pong mga buhay,
ay yung awareness po natin sa pundasyon po natin kung sino tayo at kung sino si Kristo at kung ano ang relasyon po natin sa ating pong Panginoon. Okay? Kasi maraming mga tao, paglipas ng taon, nakalimutan nila yung kanilang pagiging mananampalataya. Lumipas ang maraming mga taon, nawala yung kaunawaan nila at pagkakilala nila kung sino sila sa Panginoon at sino si Kristo sa kanilang pong buhay. No? So mahalaga na mapanatili po natin yung ating spiritual position. At ano po yung spiritual position po natin? Okay? Hindi lamang tayo mga Kristiyano, hindi lamang tayo mga believers, hindi lamang tayo tagasunod ni Kristo. Our spiritual position is we are the sons and daughters of God. Sabi mo sa iyong katabi, kapatid, ikaw ay anak ng Diyos. We are the children of God. Kahit lumipas ang maraming taon, kahit anong pagdaanan nating problema, kahit magbago pa ang ating kapaligiran, kahit magbago pa ang mga tao na nakakasama natin, pero yung position po natin, yung spiritual position natin as a children of God, hindi magbabago. Amen? Okay? Hindi po magbabago. Dapat yun po yung patuloy po nating inculcate sa puso po natin at sa ating pong isipan. Para kahit saan tayo mapunta, alam natin kung sino po tayo. Alam natin yung spiritual position po natin. Amen? No? Tandaan po natin, when Jesus died on Calvary, every person who would ever place their faith in Him also died that day. So ito po yung katotohanan. No? Ang bawat isang individual na tumanggap kay Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay, at ang kanilang pananampalataya ay isinalig kay Kristo. Okay? Sabing ganon, ang Kristo na namatay sa Kalbaryo, ang taong yon, no, na naglagak ng kanyang pananampalataya kay Kristo na namatay sa Kalbaryo, ay kasama niya rin namatay sa lugar na iyon. Okay? So kung kasama nating namatay, kung kasama tayong namatay doon sa krus ng Kalbaryo, ito po yung benepisyo na dapat po nating maunawaan. In Galatians chapter 2 verse 20. Anong sabi po dito? In Galatians chapter 2 verse 20. Sabi ganon, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, sabi na Apostol Pablo, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmamahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Amen? Sabi na Apostol Pablo, yung buhay na meron ako ngayon, hindi ko na ito pag-aari. No? Dahil ang buhay na ito ay pag-aari na ni Kristo. So yun po yung kagandahan. Nang bawat isang nakipag-isa na kay Kristo, yung buhay po natin ay hindi na natin pag-aari. Ito'y pag-aari na ng ating Panginoong Jesus. At ang nagmamaniobra na ng buhay po natin ay walang iba kundi siya na. Dahil isinuko na natin ang buhay sa Kanya. Okay? Na hindi na yung gusto natin ang nasusunod, kundi kung ano ang gusto na ng Panginoon sa ating pong buhay. Hindi na yung kalooban natin ang nasusunod, kundi kung ano ang kalooban na ng Diyos ang dapat masunod sa ating pong mga buhay. Amen? So, in a spiritual sense, we died to the penalty and the power of sin when Jesus died on the cross. In Romans chapter 6 verse 23, ito po ang kagandahan na dapat po nating ipagbunyi.
This is one of the reasons why we need to rejoice and be thankful to God. Na hindi tayo magsasawang magpuri at magpasalamat sa Kanya at umawit ng mga awiting papuri at pagsamba sa Diyos. In Romans chapter 6 verse 23, ito yung tinatawag na the price has been paid. Sabi ganoon, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Amen? Ano raw ang bunga ng kasalanan? Kamatayan. Ang bunga daw ng kasalanan ay kamatayan. Pero tingnan niyo po, kaya kailangan natin magpasalamat sa Diyos. At kailangan talaga nating maglingkod sa ating pong Panginoon. At ito po yung katotohanan. Yes, the wages of sin is death. But the gift, ang regalo na bigay ng ating Panginoong Jesucristo nung siya'y namatay doon sa krus ng Kalbaryo, hindi lamang para tubusin ang ating mga kasalanan, kundi para tayo bigyan ng buhay na walang hanggan. Amen? That's one of our spiritual position. Na huwag nating kakalimutan na kailangan nating panatilihin sa ating mga buhay. Amen? Na yung kaligtasan na tinango mo, kung talagang tinanggap mo si Kristo ng buong puso, ng totoo, sa iyong buhay. Kapatid, yung kaligtasan na yan, na ilibreng ibinigay ng Diyos, hindi na yan mawawala sa iyo. Amen? Ito po yung katotohanan talaga na ito yung dahilan kung bakit kailangan nating magpatuloy. Na kahit ang dami nating pinagdaanan itong taon ng 2023, kailangan nating magpatuloy bilang mga mananampalataya ni Kristo. Amen? Because of the gift of life. Because of the eternal life na libreng ibinigay ng ating pong Panginoong Jesus. Hallelujah. In Romans chapter 6 verse 14, sabi nga nun, I have also been liberated from the power of sin in my life. Sa Tagalog, sapagkat hindi na dapat maghari pa sa inyo ang kasalanan dahil wala na kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya ng Diyos. Amen. Hallelujah. Alam niyo kung dati tayo'y nabubuhay pa ayon sa batas, ang kasalanan, ang kabayaran niyan, kamatayan. Pero salamat sa Diyos, nung ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus at dumaloy ang biyaya ng Diyos sa kanya. Okay? Wala na tayo sa bisa ng kapangyarihan ng batas. Kundi tayo ngayon ay nabubuhay na sa bisa ng kapangyarihan ng biyaya ng Diyos. Amen? Kaya sabi nga po ng banal na kasulatan sa aklat ng Ephesians, salvation is not by works lest any man should boast. It is a freely given gift by God. It is by grace you were saved. Dahil sa biyaya ng Diyos, tayo naligtas. Hindi sa ating mabubuting mga gawa. So, magkaroon tayo ng awareness ng ating pong real foundation as a believer. Pangalawa, attention to our focus. Ito yung mga bagay na kailangan po nating i-retain sa ating mga buhay. Yung focus po natin. Ano ba yung naging focus mo bilang isang mananampalataya itong taon ng 2023?
Sa taon ng 2024, ganun pa rin yung magiging focus po natin as a believer, as a follower of Jesus. Na yung focus po natin ay hindi sa mga bagay na nandito sa sanlibutan. Amen? Yun ang sinabi po ni Apostol Pablo dito po sa aklat ng Colossians chapter 3. Verse 1 to 2. Sabi niya, to seek those things which are above, not on the things of this earth. Ano raw magiging focus po natin? Yung mga bagay na makalangit. Hindi yung mga bagay na nandito sa lupa. Bakit? Sabi po ng Biblia, dahil ang mga bagay na nandito sa lupa ay nasisira, nabubulok, inaanay, ninanakaw. Pero yung mga bagay na makalangit, hindi lang ito ang magdudraw sa iyo lalo sa ating Panginoon, kundi ito pa lalo ang magpapatibay ng iyong pananampalataya. So there are the things that we need to pursue in our life as a believer. A deeper knowledge of Jesus. Na magkaroon tayo ng malalimang pagkakilala at pagkaunawa kung sino si Jesus sa buhay po natin. Colossians chapter 3 verse 10. Sabi nga na, I have put on the new man who is being renewed in the knowledge according to the image of his Creator. So, bawat isa po sa atin, pakanaisin po natin na lalo tayong magkaroon ng malalim na pagkaunawa sa ating pong Panginoong Jesucristo. Pangalawa, a clean and holy life. These are the things that we need to pursue as a believer. Colossians chapter 3 verse 5 and 9. Tingnan po natin why we need to give focus on these things and pursue these things in our life. Kaya't dapat nang mawala sa inyo ang mga pagnanasang makakamtan, ang pakikiapid, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga ayaw pasakop sa Kanya. Kayo man ay namuhay din ayon sa mga pitang iyon nang kayo ay pinaghaharian pa ng mga ito. Ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng galit, puot, sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panlalait, malalaswang pananalita. Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa, sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati na ang mga gawa nito. Amen? Masyadong grabe itong sinabi ni Apostol Pablo. Pero, sabi ganon, these are one of the focus na dapat po nating gawin sa ating pong buhay. No? These are the things that we need to pursue as a believer. Na kailangan, no, iwasan na natin, talikdan na natin ang mga gawang makalaman. No? At inaisa-isa ni Apostol Pablo ang mga bagay na ito. Okay? Pangatlo, na dapat nating i-pursue sa ating pong buhay. An effective prayer life. Colossians chapter 4 verse 2. Devote yourself to prayer, being watchful and thankful. Ilaan daw natin ang ating mga sarili. Saan? Sa pananalangin. At laging mapagbantay. At laging manalangin at magpasalamat
sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Amen? So, kahit na magpalit ang taon, patuloy pa rin nating ilaan ang ating mga sarili sa pananalangin. Magkaroon tayo lagi ng oras sa ating mga sarili sa pananalangin at pakikipag-iniig sa ating pong Panginoon. Dahil ito ang isa sa dahilan para lalong tumibay at tumatag ang ating relasyon sa ating pong Panginoon. Amen? And number four, a fruitful witness. Maging mabunga tayong witness ng ating pong Panginoon. Sabi rin Apostol Pablo, Colossians chapter 4, verse 3. And pray for us too, that God may open door for our message, so that you may proclaim the mystery of Christ, for which I am in chains. Gaano ba tayo kabunga sa ating pong pag-witness sa ating kapwa na may pakilala si Kristo? Gaano ba tayo kabunga itong taon ng 2023 na ating ibinahagi ang Ebanghelyo sa iba? Meron ba tayong nabahaginan? O ikinahihiya natin ang Ebanghelyo na siyang may kapangyarihan upang ang sino mang sumampalataya sa Ebanghelyong ito ay magkaroon ng kaligtasan? Alam niyo kapatid, sabi ng Biblia sa aklat ng Romans, sino ang maliligtas? At sino ang magahayag ng salita ng Diyos? Sino ang maniniwala kung walang magahayag ng salita ng Diyos? Tayo na nakatanggap sa ating Panginoon at nakaranas ng kabutihan at katapatan ng ating Panginoon, tayo dapat ang maging witness. Tayo dapat ang maging daluyan at maging alulod ng Ebanghelyo ng ating Panginoon para maibahagi sa iba. Amen? Kapatid, kahit na magpalit na ang taon, ito yung mga bagay na dapat nating ipursu sa ating pong mga buhay. Magpatuloy tayong mabungang ipinapangaral ang salita ng Diyos, ang Ebanghelyo, ibinabahagi ang kabutihan ng Diyos sa buhay ng ibang tao. Be a fruitful witness para sa iba. Pangalawa, na dapat nating gawin, kanina, may mga bagay-bagay na kailangan nating i-retain sa ating pong mga buhay. Pero may mga bagay din na kailangan nating i-let go at kailangan nating i-release sa buhay po natin. Kaya nga po nauso ang ukay-ukay, nauso ang mga second-hand clothes. At ngayon, makikita nyo ang daming nag-online selling. Kadalasan ng tinitinda, ano po? Mga second-hand. Bakit? Kasi kailangan na nilang i-let go, kailangan na nilang pakawalan, kailangan na nilang i-release yung mga luma nilang mga damit at gamit. Pagbunuksan kaya natin ang ating po mga aparador. Baka yung damit mo pa nung ikaw ay dalaga, nandun pa. Ngayon meron ka ng apo. Pag tinignan mo kaya yun, nai-enjoy mo pa tignan? Lalo na kung medyo lumaki ka ng konti. Imbes na matutuwa ka doon sa dati mong damit, baka mababad trip ka, sabi ng aking anak. Ano? So, kailangan natin, may mga bagay sa buhay natin na kailangan nating i-release. Ano? There are some things that we need to release. Colossians chapter 3 verse 2.
Set your minds on things that are above, not on the things that on earth. Isa sa mga kailangan nating i-release sa ating pong mga buhay bilang mga mananampalataya ay yung mga paniniwala na wala sa salita ng Diyos. O yung tinatawag na false doctrines. Mga maling paniniwala, mga nakasanayan nating paniniwala na hanggang ngayon, born again ka na, ay ginagawa mo pa rin sa buhay mo. Na kung yung titignan sa banal na kasulatan, hindi mo ito makikita at ito'y taliwas sa sinasabi ng salita ng Diyos. Amen? So ano yun? Mga false doctrines, mga maling paniniwala. Colossians chapter 2 verse 8, sabi ganon, be careful that no one takes you captive through philosophy and empty deceit based on human tradition. Okay? Sino dito yung nabubuhay pa sa mga tradisyon? Sabi nga noon, maging maingat daw tayo na tayo mabuyo sa mga ganitong paniniwala, human tradition, based on the elemental forces of the Word and not based on Christ. As a believer, as a follower of Jesus, wala tayong ibang pinanghahawakan kundi ang salita ng Diyos. Dahil hindi yung mga tradisyon at yung mga luma at mali nating paniniwala ang makakatulong sa atin para tayo makalaya. Dahil malinaw ang sinasabi ng salita ng Diyos. John chapter 8 verse 32, you will know the truth, and the truth shall set you free. Sino raw ang may kakayanan lamang at may kapangyarihan na para tayo ay makalaya? Yung truth na yon. At sino yung truth na yon? Si Jesus. Yun yung kailangan po natin. Not the false doctrine, hindi yung mga maling paniniwala po natin, hindi yung mga nakagisnan natin. Kasi ito yung ginagawa na ng aking ninuno. Kasi ito yung sinasabi ng aking lola at lolo. Yung tradisyon ng tao. Yun po yung kailangan nating i-let go sa ating po mga buhay. Para lalo nating maranasan ang kapangyarihan ng Ebanghelyo at ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa buhay po natin. Pangalawa na kailangan nating i-let go sa ating po mga buhay, earthly desire. In Colossians chapter 3 verse 5, ano tong earthly desire na ito? Yung tinatawag na fleshly desire or fleshly deeds, gawa ng laman. Sabi na, put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature. Sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. Sabi, put unto death. Sa maiksing salita, putulin na natin, tapusin na natin, tigilan na natin ang mga bagay na ito. Yung mga earthly desire natin na hindi nakakatulong sa atin, bagkos yung pa ang nagiging dahilan para tayo ay hindi lumago sa ating pong pananampalataya. At ano pa yung mga earthly desire na ito? Beside fleshly deeds, anger. Tingnan mo nga ang katabi mo kung yan ay mabilis magalit. Ha? Di ba?
Meron tayong ginagawa noon eh. Anong New Year's resolution mo? Ang New Year's resolution ko, gigising na ako ng maaga. Magiging masipag na ako. Amen? At hindi na ako magagalit. Okay? So ito yung mga earthly desire. Una, fleshly deeds. Pangalawa, anger. Colossians chapter 3 verse 8. But now, you must also rid yourselves of all such as this, anger. Sa Tagalog, anong sabi po diyan? Sabi dito, ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng galit, puot, sama ng loob. Amen? Hallelujah. Ang hirap. Pag tumawid ka na ng 2024, dala-dala mo pa rin yung galit na yan. Amen? Bago magputukan mamayang gabi, magpatawad ka na. O kaya mamaya magpatawad ka na. Baka mamaya hindi ka na magising bukas na hindi ka nakapagpatawad. Ha? O kaya magising ka man na hindi ka pa rin nakapagpatawad, mabigat. Nasisimulan mo ang taon ng 2024, may baggage ka pa rin. May galit ka pa rin. Meron ka pa rin ikinulong sa puso mo. Amen? So, anger. Sunod, lying. Colossians chapter 3 verse 9. Do not lie to each other, since you have taken off your old self with its practices. Do not lie to each other. So ito yung mga bagay daw na kailangan nating i-release. Na ayaw nating dala-dala pa rin natin pagpasok ng 2024. Amen? So anong solusyon? So that we can overcome earthly desires. Ano yung solusyon? Alam ko po, pati ang Biblia, lahat ay merong solusyon. Lahat ay merong kaakibat na solusyon. Kaya nga, kung may problema ang tao, kahit ano pang klase problema, ang basahin niya, Biblia. Lahat nandoon ang solusyon. So ano ang solusyon so that we can overcome earthly desires? Ito po yon. Philippians chapter 4 verse 8. Anong sabi po Dan? Philippians chapter 4 verse 8. Alam niyo, pag itong word na ito, na-memorize po natin, ang sarap mabuhay sa araw-araw. Ano sabi po dyan? Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, amen? Sister Lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Ano raw ang maging laman daw ng ating mga isipan? Ano raw ang lagi nating iniisip? Itong mga bagay na ito. At alam nyo, sa naunang talatang sabi gano'n, and the peace of God that surpasses all understanding will guard your hearts and your minds. Amen? In Christ Jesus. Hallelujah. So, these are the things that we need to release sa buhay po natin sa pagpasok ng taon ng 2024. But to be able for us to overcome these earthly desires, Filipos 4:8. And lastly,
Kung meron pong mga bagay na kailangan nating i-retain at i-release sa ating pong mga buhay, there are also some things in our lives that we need to remember. Colossians chapter 3, verse 3 and 4. Sabi nga nun ni Apostol Pablo, we are reminded again. Ulitin ko, we are reminded again that we have died to sin and to the influence of this world. As a child of God, bilang anak ng Diyos, as a believer, as a followers of Jesus, ganito natin dapat i-present yung mga sarili po natin sa harapan ng Diyos at sa harapan ng ibang tao. Romans chapter 12, verse 1 and 2. At tayo po ay mananalangin after this. Sabing ganon, ito yung sinasabi ng salita ng Diyos in Romans chapter 12, verse 1 and 2. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to Him. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of our mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Hallelujah. Mga minamahal kong kapatid, maraming mga magagandang bagay ang ginawa ng Diyos sa ating pong mga buhay. At yung salita ng Diyos ang patuloy po nating pagbulay-bulayan sa ating pong mga buhay. Kung paano sinasabi ng salita ng Diyos in Psalms chapter 1, verse 2. Kung ating babalikan ang sinasabi po ng verse 1 ng chapter 1 ng Psalms, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or sit in the seat of mockers, or stand in the way of sinners. But in verse 2 says, but his delight is in the law of the Lord. His delight is in the word of God. He meditates day and night. And he is like a tree planted by the streams of water. And his leaves does not wither when heat comes. And he bears fruits in season. And whatever he does, he shall prosper. Mga minamahal kong kapatid, ano man ang pangako ng Diyos sa buhay mo itong taon ng 2023 at sa mga nakalipas na taon sa iyong buhay, kahit pumasok na ang taon ng 2024, huwag mo pa rin kakalimutan ang mga salita at pangako ng Diyos sa buhay mo. Dahil ito ang makakatulong sa iyo para ikaw ay lumago, tumibay, tumatag, at higit sa lahat, patuloy na pagpalain ng ating Panginoon at ikaw ay patuloy na pagtatagumpayin ng Diyos. But there's one thing that we need to do before we are going to face the year of 2024. We need to offer ourselves unto Him. Why we need to offer ourselves unto Him? Because Paul says, this is our personal act of worship unto Him. Maraming mga bagay na hindi natin maunawaan na nangyayari sa ating pong buhay. Ni minsan hindi natin alam ang kalooban ng Diyos at kung ano
ang perpektong gusto ng Diyos sa buhay natin sa taon ng 2024. But if we're able to offer ourselves unto God this day as our personal act of worship, and we will no longer conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of our mind. Sabi po ni Apostol Pablo, then you will know what God's perfect will in your life. Tayo po'y tumayo at tayo po ay lumapit sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord, we heard your message, O God, in our lives this morning. Maliwanag, Panginoon, as we enter the year of 2024. Tunay nga, O Diyos, na napakaraming mga bagay sa aming po mga buhay ang mga nangyayari at naganap. Mga naranasan na magaganda at pangit. Mga naranasan namin na nakapagdulot ng galak, ng saya at ng kalungkutan. Pero gaya ng sinabi mo at gaya ng mga salita mo na aming pong pinagsaluhan sa mga oras na ito, na aming ituon ang aming paningin hindi sa mga bagay sa sanlibutan ito, kundi sa mga bagay-bagay na makalangit. As we continue, Father God, in our journey, especially this coming year of 2024, Lord, we will fix our eyes unto you alone, because you, Jesus, is the author and the perfecter of our faith. Salamat po, Panginoon, dahil ang aming pong pananampalataya ay hindi po nakabase sa mga bagay na nakikita at kung ano ang inaalok ng mundong ito, kundi ang aming pananampalataya, O Diyos, ay nakasalig lamang sa isang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng bagay. Sa isang Diyos na magdadala sa amin sa isang mainam na pastulan. Sa isang Diyos na magdadala sa amin sa isang lugar kung saan doon kami hihimlay at mararanasan ng iyong pong presensya ang kapayapaan na iyong idudulot at igagawad sa iyong mga anak. At ikaw rin ang Diyos na pagtutuunan namin ng aming paningin at pananampalataya, na siyang magtatawid sa amin sa kabilang ibayo, na kung paano mo kami sinamahan itong taon ng 2023, ganon din, O Diyos, ang pagtitiwala namin na sasamahan mo kami sa aming pong paglalakbay sa taon ng 2024. Dahil sinabi mo sa iyong salita, if God is for us, who can be against us? Walang ibang kakampi ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa aming pong paglalakbay sa taon ng 2024. Yes, kasama namin ang aming pamilya. Kasama namin, Panginoon, ang mga tao na nakapaligid sa amin. Pero higit sa lahat, ikaw ang aming kasama. Ang Diyos ng katagumpayan, ang Diyos na siyang magsusupply ng lahat ng aming pangangailangan sa taon ng 2024. Ang Diyos na mag-iingat sa amin at magbibigay sa amin ng kalusugan sa taon ng 2024. Lord, here we are. We offer ourselves unto you, O God. Lord, bilang tanda, Panginoon, ng aming pong espiritual na pagsamba sa iyo. Lord, hindi namin alam kung anong buhay meron kami
sa taon ng 2024. Pero isang bagay lamang ang alam namin, O Diyos, ang sino mang nasa iyo ay hindi mapapahamak. Ang sino mang nagtitiwala sa iyo, Panginoon, ay hindi mapapahiya. Nang sino mang maglalagak ng kanilang pananampalataya sa iyo, Panginoon, ay iyong isasalba, iyong iingatan, iyong pagpapalain, Panginoon. Ama, minsan pa, O Diyos, sa umagang ito, hayaan mo ng bawat isa po sa amin ay patuloy na may pagkatiwala ang aming pong buhay, ang aming pong plano sa taon ng 2024. Lord, hayaan mo po, Father God, na yung mga bagay na sa tingin namin, Lord, na magiging hadlang para hindi namin ma-enjoy ang aming pong buhay sa taon ng 2024, Lord, sa oras na ito, we are willing to release it now, Father God. Inilelet ko na namin ang mga bagay na ito, Diyos. All the earthly desires, O God, that we have, Lord, inire-release na namin ang mga bagay na ito. All the fleshly deeds, Lord, anger, lying, whatever the works of the flesh, Lord, we are releasing it now, O God, into Thy hands. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat dahil lalakad po kami na meron pong banal na pagkatakot sa iyo sa taon ng 2024. And we desire, Father God, for a holy life. We desire, Father God, not only to be victorious, Father God, kundi dinidesire din namin, Panginoon, na sa aming pong paglalakbay, kasama ka namin, may enjoy namin ang iyong pong presensya, may enjoy namin, Lord, ang iyong company sa aming pong buhay. Salamat po. Hindi man namin ma-enjoy minsan ang company ng ibang tao, but we will enjoy, Lord, your presence, O God, in our life. Salamat dahil, Lord, may kasiguraduhan kami na sasamahan mo kami. May kasiguraduhan kami, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan. Kaya, Lord, inaalay namin ang aming buhay sa iyo. Lord, sa iyo na ang buhay na ito. Ipinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, Lord. Pag-aari mo ito. Salamat po. Aming Diyos na mabuti at makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat sa buhay ng bawat isa. Lord, pagpalain mo ang bawat pamilya na nire-representahan ng iyong mga anak. Ang kanilang mga magulang, kapatid, anak, apo, manugang, biyanan. Lord, I pray, Father God, na i-bless mo ang mga taong ito. Pagpalain mo ang kanilang buhay sa taon ng 2024. Lord, tinataas ko rin po, Father God, na pagpalain mo ang negosyo, hanap buhay, trabaho ng iyong mga anak, maging ang mga nag-aaral. Lord, I pray, O God, na lahat ng estudyante sa taon ng 2024 mag-i-excel, O God. Makakaranas sila ng pagdaloy ng grabing karunungan na magmumula sa iyo. At ipoprovide mo ang kanilang pangangailangan. Iingatan mo sila, isasalba mo sila sa anumang kabamakan, ilalayo mo sila sa anumang gawa ng devourer sa kanilang buhay. Salamat po, Panginoon. O Ama, sa oras din ito, O Diyos, sa amin pong pagsalubong sa taon ng 2024 mamayang gabi, Lord, dalangin po namin, O God, na hindi lamang kami magiging masaya dahil sa mga handa na meron po kami na aming pong pagsasaluhan, kundi higit sa lahat, Panginoon, dahil sa gitna ng aming hapagkainan, Ikaw ang aming kasama. Lord, dalangin ko rin, O Diyos, ng bawat miyembro ng iglesyang ito at bawat miyembro ng pamilya na nire-representahan ng bawat isang ito, ng bawat isa, Father God. Lord, dalangin ko ang iyong pag-iingat na, Lord, nasasalubungin ng bawat isa ang taon ng 2024 na malusog ang pangangatawan. Malakas ang kanilang pangangatawan. Iningatan mo sa anumang kapamakan, disgrasya, panganib. Ganon din po, Diyos,
magkaroon man ng putukan ng mga paputok, Panginoon, ng iba't ibang klase ng mga kwitis mamayang gabi, O Diyos. Lord, dalangin po namin, O Diyos, ang pag-iingat mo sa bawat isa. Salamat po, Ama. Lord, patuloy kong dalangin na ang taon ng 2024 ay taon kung saan ang bawat isa sa amin kami ay sama-samang maglilingkod sa iyo. That's our vision, Father God, this year of 2024. United to serve. Salamat po, Ama. Minsan pa, ibuhos mo ang iyong pagpapalat, biyaya at pabor sa iyong mga anak. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Praise God. For your favor, and still we are united to serve. Let us all rise and speak breakthrough. You are the undefeated one, my life and my salvation. When the wicked, my enemies and my foes came upon me to eat up my flesh, this time would and fail. Tara po ito ngayon, magpuri sa ating Panginoon. He's omnipotent, He's powerful, omnipotent, almighty, defender, my victory, my refuge, the one I run to. You are the God, you are the God of the breakthrough. We shout breakthrough, breakthrough. You are the God of the breakthrough. When I can't see my way through, when I really don't know what to do, I look to you, breakthrough. Walls fall down when I shout through, strongholds break when I break through. So I'm gonna praise you. You are the God, you are the God of the breakthrough. Let us all rise and speak Jesus. You are the undefeated one, my life and my salvation. When the wicked, my enemies and my foes came upon to eat up my flesh, they stumbled and fled. He's powerful, omnipotent, almighty, defender, my victory, my refuge, the one I run to. You are the God, you are the God of the breakthrough. We speak breakthrough, Jesus, breakthrough. You are the God of the breakthrough. When I can't see my way through, when I really don't know what to do, I look to you, breakthrough. Walls fall down when I shout through, strongholds break when I break through. So I'm gonna praise you. You are the God, you are the God of the breakthrough. You are the God, you are the God of the breakthrough. When I can't see my way through, when I really don't know what to do, I look to you, breakthrough. Walls fall down when I shout through, strongholds break when I break through. So I'm gonna praise you. You are the God, you are the God of the breakthrough. Now, ang gagawin natin, we are all having declaration that 2024 is the year of breakthrough. Ready na kayo? Breakthrough in my heart, breakthrough in my mind, breakthrough in my spirit, breakthrough in